Biruin mo yung anak mo, akala mo safe pumasok sa school, tapos mababalitaan mo nasaksak pala. Ano raw multiple stab wounds ang nangyari. Nagpapagaling daw yung bata. Buti nga hindi natuluyan. Yun. Gawa tayong video na naman. So, alam nyo naman para meron tayong upload. Parang di tayo malilimutan ni YouTube. So, sabi nila, kapag hindi ka raw pala upload, mga ganyan, baka mawala ka sa algorithm. Hindi naman. Nasubukan ko nang hindi mag-upload ng video ng ilang linggo Ganun pa rin naman. Mababa pa rin viewers ko. Joke lang. Kaya sa mga nanonood sa akin, I appreciate you guys. Maraming salamat sa suporta, sa panonood at sa pag-comment. Kayo ang bumubuhay sa aking channel. Saka ang maganda, kung hindi kayo nanonood kung hindi nyo pa ako fina-follow sa aking Facebook, i-follow nyo na rin. Nandyan naman lagi yung link sa may harapan. Yan yung saka yung aking TikTok. Yung TikTok ko, wag kayong mag-expect na nagsasayaw ako dun Hindi ako pag ganun na ang aking mga content, please lang i-unfollow nyo na ako. Oo nga pala, meron tayong nabalitaan na naman. 'Di ba palagi kong sinasabi na ang Canada isa sa pinaka-safe na lugar sa buong mundo. Siyempre, hindi naman lagi. Hindi naman sa lahat ng lugar ng Canada safe. Kasi baka sabihin nyo, safe. Ang daming mga adik, ang daming mga homeless dyan. Totoo naman yun. Pero siyempre, parang sa Pilipinas din. Hindi siya yung buong Pilipinas. Parang may mga snatcher, 'di ba? Ganun pagka sinasabi yung mga foreigner, yung mga puti, yun yung kinakatakot ng mga foreigner diyan na maraming scammers, maraming mga yung mga snatcher, mga hold-upper ganyan. Syempre, naka-concentrate lang madalas yung mga yan nasa Metro Manila lang. Kasi doon maraming tao, alam mo yun, congested yung tao. Kaya saka mahirap ang buhay. Dito may mga ganong lugar din naman. Tulad ng pumunta ka sa merong doon parang tinatawag nila sa may Vancouver, yung akala mo mga zombie yung mga tao, mga homeless na yung mga nagdodroga lang sa kalsada, mga ganyan. Meron din dito. Saka dito nga hindi masyadong yung mga drug addict, 'di ba sa atin sa Pilipinas noong time ni Duterte, 'di ba, pinapatay pa ganun. Dito hindi, parang sa sobrang bait ng government ng Canada sa mga addict, parang sila pa yung nagkukonsinte sa mga addict sa mga lugar na yan. Meron sila doon yung parang meron silang area doon na pwede silang magturok lang. Tapos ang nagpo-provide pa yung yung government pa ng mga needles. Sabi nila, kaysa kayo maghawa-hawa kayo ng sakit, bibigyan na lang namin kayo ng needles para sa mga pinagagawa nyo, mga ganyan. Pero hindi yan yung gusto kong i-topic. Merong balita ngayon sa itong October, last week lang yata nangyari, yung estudyanteng Pilipina, bata, 14 years old, sa Montreal, sinaksak ng kapwa estudyante rin. Nasa 17 years old daw yung sumaksak Pinagsasaksak daw, tapos una binugbog daw, tapos pinagsasaksak. Ang ang kaso, yung batang babae daw, parang may gusto raw sa kanya yung batang lalaki. Hindi sinabi kung anong nationality nung batang lalaki. Tapos parang tinanggihan daw nung batang babae. Ngayon makalipas daw yung ilang araw, yun ganun yung ginawa. Nung una raw, ayaw daw yung biktima, Pilipina yung biktima. Yung nanay nung biktima, nung una raw ayaw magsalita. Kasi syempre ayaw mag-escalate yung Kaya ang sinasabi ko nga rito, hindi ganun ka-safe sa Canada. Katulad din naman ng ibang lugar na merong mga spots ng mga lugar na talagang yung parang hindi mo masisigurado na safe yung lugar, no? Pero ang pinagkaiba naman niya sa Pilipinas,
kahit pa sabihin natin merong safe na lugar din sa Pilipinas, merong safe na lugar dito sa Canada, merong yung delikado dito, may delikado sa Pilipinas. Pero overall, kung nandito ka sa Canada, hindi ka matatakot na yung katulad ng sa Pilipinas na kwento ko na to, yung nadudukutan ka, yung alam mo yung constant feeling na hindi ka safe sa lugar. Ganun sa Pilipinas lalo na sa amin sa Makati, 'di ba? Uso nga yung backpack nasa may harapan, front pack ang tawag Kasi alam mo yun, palagi kang aware sa paligid mo, palagi kang natatakot sa paligid mo na merong snatcher, merong hold-upper. Ganun sa amin to sa Makati. Dati kahit nandun ka sa may business district ng Makati, doon pa nga ako nadukutan yung sa iPhone 4 pa yata yun, iPhone 4. Pagbaba ko lang sa jeep naka-headset ako naka ko yung parang tawag sa na yun, sa bag na yun nakaganon, yung body bag. Pagbaba ako ng jeep, nilagay ko sa likod, naka-headset. Parang nahila lang na ganon, hindi ko na alam kung hindi ko na alam kung sino kumuha kasi ang dami nila. Yung mga ganon. Dito sa Canada, kahit maglakad ka na, kunyari may hawak ka na cellphone, may hawak ka na mahalagang bagay, hindi ka matatakot na baka ka ma-hold up, ganun. Yun ang pinagkaiba. Kahit pa sabihin natin na pare-pareho lang naman yung lugar na merong mga hindi safe. Pero yung alam mo yun, yung kampante ka sa lugar na walang mangyayaring masama sa'yo, yun yung pinaka magandang feeling dito sa Canada, na alam mo kahit yung mga anak mo, lalo na yung mga anak ko babae, lalabas sila ng gabi, alam mong safe sila, pero iba pa rin yung magsisigurado ka. Tulad nga sa school pa nangyari yun, di ba? Yung nasaksak, kawawa yun, pasang alas. Biruin mo yung anak mo, akala mo safe pumasok sa school, tapos mababalitaan mo nasaksak pala. Multiple stab wounds ang nangyari. Nagpapagaling daw yung bata. Buti nga hindi natuluyan. Yung kina-counsel yung sumaksak na bata. Tapos inaano pa na kung anong magiging charges. Kasi 'di ba dito sinasabi nila na pagka mga teenager hindi dinidiretso sa kulungan. Pero dapat pagka mga ganong mga heinous crime, dapat adult crime ang katapat nun, adult punishment. Hindi yung bebebihin porket 17 years old. May utak na yun Yun nga yung alam ko sinusulong ngayon yan sa Pilipinas na babaan yung edad ng di ba? Mga maki-criminal charge sa Pilipinas. Alam ko nagsusulong yan si Robin Hood. Pero dito, protektado mga bata rito. Kaya matatapang mga bata rito Ibang-iba. Ibang-ibang mga bata rito. Pero yun lang yung sinasabi ko. Kahit saan tayo mapunta, meron talagang hindi safe na lugar. Kahit pa sabi mong nasa Canada ka, nakasulok-sulukan ka ng alam mo yun, yung tagong area sa mundo. Meron pa ring mga masasamang loob. Pero yung feeling na kampante ka sa lugar, yung feeling ng pagka-safe dito sa Canada kumpara sa yung sa Pilipinas, iba pa rin. Yung mga nangyayaring ganyan sa balita dito, mga parang mga isolated case. Hindi siya yung tulad sa Pilipinas na pagka nanonood ka ng balita, halos araw-araw may pinatay, may sinaksak, may nabaril, may na-hold up. Ganun yung balita sa Pilipinas. Naalala ko lalo na nung 90s. Grabe. Meron pa mga nasa salvage, tinapon sa Ilog Pasig, mga ganyan. Buti nga nawala na. Nawala na nga, hindi lang nababalita. Pero yan yung mga kinalakihan na balita natin Kaya dito sa amin, lalo na dito sa Brandon, mas kampante ang pakiramdam namin sa mga tao, sa paligid, sa environment, sa community. Meron mga pa rin naman, may mga homeless, pero hindi naman sila usually manghihingi lang talaga ng barya. Lalo na pagka nandito pala ako sa superstore, hinihintay ko lang sila mag-grocery. Yan, tulad yan, yung mga cart na yan, lalagyan mo kasi ng ng barya. Ngayon, lalagyan mo siya ng barya, saka mo lang siya makukuha.
lalagyan mo ng loonie, yung $1 nila dito. Susuksukan mo na ganun, tapos saka mo lang siya mahihila. Ngayon, meron mga homeless dito minsan. Hindi ko alam kung homeless ba sila o ano, aaligid-aligid. Pwede mong makahingi ng ano, hindi ka na makatanggi, hawak mo yung $1. Madalas si Rochelle na tatapatan ng mga ganyan eh. Pero hindi, titignan mo ang titikas ng mga katawan, mga nanlilimos. Pero hindi nawawalan yung mga ganyan. Pero overall, safe pa rin dito. Pero hindi ko masasabi yan dun sa Winnipeg. Iba na sa Winnipeg ngayon. Yung pinakamalaking city ng Manitoba. Nandun na kasi halos lahat ng tao. Dun daw talaga iba na rin yung yung safety mo, hindi na ganun ka-guaranteed. Hindi tulad dito sa Brandon. Sa 3 years ko rito safe to say na ganun nga. Safe na safe pa rin dito sa Brandon. No? Yun lang. Inano ko lang sa inyo yung binalita ko lang sa inyo yung nangyari dun sa sa batang nasaksak, kawawa. Sana hindi na mangyari yung mga ganyang Yun lang ang dito sa Canada. Wala man lang security sa mga sa mga school. Dito lang dyan sa Pilipinas may mga security guard, mga ganun. No? Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam niyo na yun. Sige na, paalam.